Okay. So, sugod ka sa toong Sunday School. Pray na ito Sunday School karon kay kini gamit sa Roksitan. Ang sa toong Divine Worship niya is actually, na-message sa mga ko ang Divine Worship last 2016. Pero ibalik na ito tungkol sa maabot na ito ang Halloween. Hindi ato ang Halloween, hindi ato ang Halloween. Umabot ang celebration sa kadaghanan na tungkol sa Halloween. So, kusay awareness sa mga kasohan nila, no? So, nag-involve siya karon og spiritual warfare. Hindi nga mao ang mga mensahe. Then, i-pray nato na gawin kita sa Ginoo, empower kita sa Diyos. Kay nag-school kita about the power of darkness. Hindi gusto ang kaaway ani. Tagaan ko sa Ginoo wisdom, kaalam kay balo. Usaw nato di nga ma-explain nato kung nakasabta nato siya. Kaya i-pray nato ang atong mga kauban ng makapit sila ani, makapit makaabot sila kay para sila po makamasayod kung sa mga buhat sa kaaway sa kalibutan ba. Sige, ato ito po ang atong mga ulo. Kapag amahan ako malamig panghanan. Dalay ko ka kanunay, himayaw ka kanunay, pasidugkan dyan ka kanunay o Diyos. Amo magkakasing-kasing kanunay, nalipay, nagamaya, tunod sa presence sa Holy Spirit, sulod sa mong katatag sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa padayon na imo kagayod na papatay ka na mo, pagubad ka na mo. Karon, pagpulabot kami sa imo mga pulo. Ginoo Diyos na itungod sa kinaiya sa kaaway. Lord, grabe ka deceptive ang kaaway ng Diyos. Ginagubang niya ang life sa mga katauhan. Bisan sa imong mga katauhan, Lord, na kapadayon ang pag-isip. So, pray na mo, ma-aware kami na ini. Tuluan mo kami Ginoo sa mga tutang, at iyang mo. Ako kami makabantay, o kabangan kami sa Balang Espiritu Santo. Mabinantayon kami, kawahan ng kanunay ang among kasing-kasing, ang among mga hula-hula, Ginoo. Ianawin niya kanunay kami sa iyang tahong. Sulod sa among kasatag sa mga kinabuhi. Samtang kami mamalando, ani nga mao nga mga tulong. Ang iyo ulang tulong nga makahong ikaw sa patakusa, ani nga mao nga mga kaigsuunan. Ginoo ako gi-rebuke ang tanang buhat sa kaaway. Wala sa iluna, ani nga mao nga lugar karon. Asa nagakatigom ang mga anak sa Dios. Iampo namo ang himaya ni Ginoong Jesucristo, maoy musulaw danpag. Dili lamang ani nga mao nga lugar apan ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ginoong Diyos. O i-pray na mo hangtod sa divine worship. Kaya discuss kami about kanagitang spirit of darkness, Lord. Grabe Ginoong Diyos. Sa Lord, matagpulong na bubulag sa babag sa imong sultuan. Ginoo, ikad mo o ka Holy Spirit may batag ani. Kinitanang i-claim na mo, dinami sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So, padayon na itong lesson, no? Last Sunday, the nature of Satan. Lesson 3. The nature of Satan. Actually, sa introduction natin nga mao nga Sunday School, imo siya dili sa place nga studyohan, pero kinahanglan nga aware ang Kristohanon. Anong kasulti siya dili place tungod kay ang mga ginadiscuss is spirit of darkness, strategies, medyo kuyaw, handlong involved spiritual warfare siya. Pero dili nato nasabtan, nasayran, unsa ang gahom sa kangit-ngit diri sa kalibutan, nagsugod siya nga review gamay, ang origin niya is usa ka anghel nga naa sa high rank nga gibutan sa Ginoo. Leader siya, no? So angel siya, buot pasabot, created being ang yawa. Naggikan siya, gibuhat siya sa Ginoo. Gikan siya, nag-origin siya, gikan sa perfect angel. Okay? Perfect angel siya. Second in rank siya sa Ginoo. No? Buhat pasabot ng ayon siya. According sa pulong sa Ginoo, with sounds of music, ang iyang tunog sa iyang mga tiir. Ingana siya. Very talented siya. Nakasalat siya sa ihang naa siya kasing-kasing gusto na i-raise ang iyang throne. Tapad or karagitang tupong or mulabaw pa sa trono sa Ginoo. Dito siya nahimo nga ihulog siya sa gabi, hagkong siya. So karon, created being man siya, nakasala na siya, no? Na-fall na siya tungkol sa iyang pride,
ang created being siya, kaya mo rin niya, himo siya sa Ginoo, walang din siya kahigayunan na pwede niyang pindihon ang Diyos. Kay creator man ang Diyos, hindi kita mo pwede ang Diyos. Himo na ganun, kung kini na study karon, nagapasabot siya, nag-emphasize siya sa tuwa, ang kasadanan na hulog siya, ang tanan niyang ginabuhat, bisa sa iyang pagkanautan, under lang gihapon siya sa otoridad sa Ginoo. Lahat gihapon siya sa ubos. Pagkaingon ka, yung ana, ang yawa, yung ana, sa tanan, gamhanan, under siya sa otoridad sa Ginoo. Creator ang Diyos. So karon, kay siya, no, paano din siya, mamamagin na siya, no? Sa last na itong study is, usa gani ang ihang mission, usa gani nature niya. Okay, dito sa ang magmahay nung dumaman ninyo, usa nature ni kini. Kung usa yung tinaiya gani, itong last na itong study, itong last Sunday. Ha? Destroyer. Ano yung nature niya, ha? Aware na ani. Mawagin na siya. Deceiver. Semua buku nature ya. So, sama? Angels of darkness. Yes. Siguro angel. Oh yes. Angels of. Pero kay kini siya kay inaal mo sa kalaman niya baba naman sa iyahan. Kini mang pinaka-chief. Pinaka-taas ni siya. Kining angel of darkness naara sa baba niya. Ang fallen angel mo ni kitawag nga mga fallen angels. No? Baba na siya. Okay, isa pa. So nakahinumdum mo, dili lang ta sa yes, destroyer din siya. Maugin siya ang iyang main purpose. Naay kinangyang karakter is deceiver. Specific ang Bible diha. Kasi gibuhat niya sa pagka-deceiver, ingon sa dinhi, iyahang i-transform sa to. Iyahang 2 Corinthians 11:14. No wonder for Satan himself transformed himself into the angels of light. Pwede niyang i-transform ang iyang pagalingon into angels of light. So outwardly, makita nato siya, makita sa tao siya, mamaayo. So makita sa tao siya nga, buutan. Pero kanang pag-transform niya into angels of light, dili siya nga kanang iting mag-magic, mag-rim, dili. Kung saan niya pag-transform ng angels of light? Ha? Kinahanglan siya mong gamit o gibuhat po sa Ginoo, created sa Ginoo. Kung sino ito magkakaroon kang iba? Pag-tempt ang iba, walang nagpakita ang demon o ang Satanas sa iyang nagway. Wala. Dili siya kung nagkiniba si Sibara. Kiniba, no? Kumbaga pa si Eve, no? Kunya, ang yawa, pag-tempt sa iyahan, wala siya mag-appear na as evil yun. Dili. Kinahanglan siya mong gamit mo, because to deceiver siya. Kinahanglan siya mong gamit, kung saan yung gamit niya? Snake. Musulod. Pagsunod niya dili siya ka mo transform into angels of light. Kung pasabot, mo-appear siya good. So, musulod sa tao, wala naman yung karoon, kaya mamaligid gihimo dito sa Genesis, no? Pero sa karoon pa panahon, musulod siya o tago. Tago, unsang klase na created na being sa Ginoo, katong gibuhat sa Ginoo, musulod siya. Kung tao siya, musulod ang yawa, mu-appear karon siya is, usa to na dito sa last lesson na to, mugawas siya nga good. Kung pasabot, maayo. No? So, kinitawhanan ni maayo kay ni, tungkol kay ang purpose ni sulod sa dili kay duna siya ay mission. Ang mission niya is kini specific na tao nga iya i-destroy. Kay harmful ang kaaway actually. Mu-destroy din na siya o sumala sa iyang karakter, destroyer siya. So karon musulod siya, mo-appear siya good, then mo-appear siya good, mo-gawas siya nga righteous. Okay, mo-gawas na siya righteous. Mo-gawas na karon siya o righteous, truthful. O tanawan na ha? Tanawan mo na! So isulod siya, mao na din ang
katarungan ba? Sa pagkamataron sa Ginoo, mao na angel sa Ginoo. So karon mugawas siya, then righteous siya, then truthful siya. So saan na makita ko sa tao kung dili siya aware? Makaingon ka, hala, tinunod siya na sunod. Ano man, kay nagagamit siya God's kinitanan, nagagamit siya o God's word. Ayaw ko dyan sa ayaw, pag-tend kay Jesus Christ, nagamit siya God's word, ipot niya ang Book of Psalms. O nabito ang Kristohano, tititanan, na nagagamit o God's word sa kyan mo, ano man, nag-mismo ang yaw, nakakode siya o God's word. I-tempt si Jesus Christ, nahimo niya i-tempt si Jesus Christ, igamit ang God's word, katong ambak, di ka sa templo, ay mo sa ambak, ako, di mo siya, di man ka sa hindi kayo sa nayon ka sa mga anghel, nana sa Book of Psalms. Ikaw niya to, manila ka mahulisan. Kaysa nayon ka sa mga anghel, di ba tumukin mo mga tiyan? Yung sa ni Jesus Christ pag-refute, nigamit ko siya o pulong sa Ginoo, scripture. So, kinis niya, mauni siya ang yawa. Ingani ang paagi nga, munisip. Buot pasabot, di pagawas lang ni, pero ang pinakasunod ani is lugo. No? Kaya bitawang sabay siya. Sabay ka ng wild bitaw ng mga hero. Wild dog. Wolf. Nagpakakarnero ang gawas, pero ang sunod wolf. Bisa kung saan na pagkakarnero, ang sunod wolf din na siya. So, isa na sa karakter niya, okay. Abot na karon sa inyo na akong matapik nga verse, agi na kula Sunday, kini about sa kitawag na demonic oppression. Dimandahan, kuyaw, nagkagi siya mga nature. Ang himoon niya, doon ay kitawag na demonic oppression. Kung kasabot, ang yawa nagadaog-daog, tanawaran ang karakter sa yawa. Hindi ka makaingon na kanabitaw, wala kayo makaingon na maayo, dunay, ay maayo ko siya, maayo, kay naayo. No. Gadaog-daog, nagapaantos. Kung doon namin nakita ay maayo. Sabi na ka namin itong nagawa, maayo, o kay deceiver man siya. Okay. Atong tanawon ang Luke chapter 13, verse number 16. Okay, sa tanawon nila. Luke chapter 13, 16. Karon, ani ay kaniwat ni Abraham nga gipaantos si Satanas sunod sa 18 katuig, dili ba siya mahimong ayokon sa adlaw ipapahulay? Kana siya nga verse, paano sa inyo may kasulti diha? Unsa ang work sa kayawan diha? Tanan masakit normal? Dili tanan sakit normal diha. Kasi sakit ani bayanan ni, kining nga babae nga gisulti Jesus Christ. Ha? One siya. Wala nang specific yan, no? Ana sa verse number 11. One siya. Ano? Kuba? Ana siya. Sa verse number 11 siya, kaya mabot man ako niya. Pero, tanawa na ko kaway ha. Tanawa ha. Dili na ito makita nga, dili tanan, di angko sa taong balatian, normal siya kasakit. Nag-inflict ang yawa o sakit long term. Aron patuso niya ang tao. Patuso, 18 years! Alam mo lang din kayo, sa kinamurag yung sugo. Anak naman siguro yung may ipa. Pwede kagi.
Okay lang? Nagpotol ka rin. Ito pa lupa mo na ito niya. Ilan po yung anak ko. Okay. So, tayo ta. Tanawaran ko lang ibuhat sa kaaway sa kinabuhi sa babae, ha? 18 years. Oppress ka. Lukoy kayo. Grabe antos niya. 18 years nagantos ang babae. So, diri na to, magutuin mo na kung kanina, dili tanan sakit, normal o natural. Kasakit lang. Apan yun ay mga sakit nga ang yawa mismo ang naghahatag. No? Dili po siya makamatay na sakit. Dili siya makamatay na sakit. Kaya ang desire or ang goal sa kaaway is long term siya mag-antos sa iyang kaugalingon, sa iyang lawas pa. Kabidyo. O, tanong mo ha? Tingnan siya rin. Ang suffering niya, nag-suffer siya of 18 years. Then, tingnan siya, bisan pag hindi nga maong nga babae nag-antos, pag-abot sa adlaw ng papamulay, nakita siya ni Kristo ni Jesus. Kaya kanang adlaw nagtutlo si Jesus sa templo. Nakita niya ang babae, nitawag ang babae. O yung siya nga, pagtawag niya sa babae, kitang-ina na sa iyang kamot, na ayo, katulin. Suko ang mga Pharisee, scribe, kagamatid sa dalon nito. Ano yung mahulay, di ayaw masakiton. Hindi ba pwede mo na sa mahimong ayuhon sa mga mahulay ang usaka, nag-antos na kaliwat ni Abraham. Hindi ba pwede? Dito na si Jesus Christ. Diha naka-emphasize nga bisan sa kinabuhat sa yawa, under siya sa otoridad sa Ginoo. Kaya ang ginapit si Jesus Christ, ang itudlo is about kingdom sa langit at panahon na. Nag-emphasize, nag-tudlog siya nga sa mga tao, may tungod sa inharian sa langit. Ang inharian sa langit, ang itudlo ni Jesus, maunto ang kumbaga ko ba, katong tanan na ipaanto sa yawa pa nga, abot ng Diyos Kristo, yayo, tagaan sila kabawasan. No? Wala pang matay siya, pero wala pang matay si Jesus Christ, di ayo ang tanan ng mga i-oppress sa yawa. Tanawa sa verse number 11. Ang verse number 11, tanawahan. Kung saan isunod sa iyakan. Dito usa ka babae nga gisudlan sa espiritu sa kasakit. Mauni ang tawag na og spirit of infirmity. Ano siya daing-daing. Kaya ako balik ko na bubalik ha, naka-research ko sa about sa kanabitawang kuan, about sa words sa kaway, or sa mga wicked spirit, demonology. Kada usa ka spirit, aduna na siya kabalik mo specific na mission. Doon na siya. Kung mauna siya spirit of infirmity, no? Ang nag-oppress sa yato is spirit of infirmity. Spirit of infirmity. Espiritu sa sakit or kaluya.
Mao din sulod sa 18 years. Kana nga espiritu. Nisulod. So kana nga spirit, mauna din ang iyang trabaho mo sulod, ang ano mo sulod, mauna din ang iyang sakit na din ang iyang ihatag. Sakit kung kita siya. Kung imo basa ng Galatians chapter 5:19, na ito magkalitong lain ng mga lust of the flesh, di ba? Kada usa ato, dahil isa mo to spirit of darkness na nag-work ato. Tangkad siya, katulad siya. Fornication, katulad siya. Spirit na sila. So, ang isulod sa babae is spirit of infirmity. Then, ang gihimo niya sa babae, iyang ipaantos siya sulod sa 18 katuig. Kaya wala pa na ma-encounter si Jesus Christ, hantod ko siya mamatay. Ikuko siya. Anak, natiguya ba? Sabi mo, ang iyang buhat. So, dili sa mamuhan na ito masakit. Kung yan ka, hindi mo sa dinhi, nagtikuko na lang, kung dili tayo makatulgit, o sa pagkakita ni Jesus kaniya, siya bitawag kung diingon kaniya, babayi, mahigawas ka na sa imong mga sakit, imong sakit. O iyang tapikon ang iyang mga kamot, diya kaniya, o diya siya natulgit o nagkayin siya sa Diyos. Kung hindi na pag-respan sa tao na i-deliver sa Diyos, pag-praise Him sa Ginoo. Okay ang response, once na muhimo ang Diyos, o usa ka butang sa lahi na tao, balik ang sa pag-pray sa Ginoo. Tanan ka mga nangaayo diri. Sa panahon ni Jesus Christ, ibalik sila na himo silang followers sa Ginoo. Apil itong video ng demon possessed dito sa tabuk sa Lake of Galilee. No? So, dili na ko makita karon, okay. Dili lang siya sakit kining babae. Ang yawa naghatag siya o gitawag na the devil causing a dumbness. Dumbness meaning mauni kini sa pagkaamang. Okay. Isa po na pagkaamang. Naay mga bata pa paghimugso, pagsulti involved sila, amang na sila. Grabe ang opresyon sa yawa niya. Grabe, di ba? Naami sa unang kauban dito sa kuan, sa kailan ako sa salansang sa yakipol pa po. Managsuon yun, nagkulang lang siya amang, isa managsuon yun. So pagkaamang, kita na sa kaaway, pagkaamang, then, pagkaasan ito. Then blindness. Blindness? Hala? Blindness and o sa pati butang rin? Pagkaamang, blindness, blindness, deafness. Deafness and insanity. Dili normal na sakit. Di-inflict siya sa yawa. Kung ano yung trabaho niya, long term ni. Long term. Nasa piting sa tao nga nabutangan sa kaaway ani. Di ba nakita ninyo nabasa ni si Bartimaeus? Samtang naglalakaw si Jesus Christ, nalubog niya nga, tingong sa mga tao. Nana si Jesus na ang tao sa Jesus. O sige mo ni Bartimaeus dito sa lapit. Jesus! Anak ni David! Kaluy! Tao na ko! Dili pa si Jesus Christ. Kaluy ako! Pugnan, dili pa doon. Iluon sa ni Jesus. Basta may gusto lang kong himuon mo. Gusto ko makakita. Makakita ka. Diha ka nga dahil nakakita. Na naman, nikawas ang spirit of infirmities. Hipon. Ang usa ka lawas. Yun ang spirito. So, kini ka mga sakit ingon sa dinhi, gitrabaho niya sa spirit of infirmity. Hatag ko mga sakit. So, ingon sa dinhi, damnes, kini bitawng pagkaamang o pagkabungol, ingon nila, win na siya. Hindi, bitawng dito, dito, among
Kauban mo si Bahan. Grabe ang iyang bigla. Amang, bumul. Iyan mo ang nasakit ko. Grabe ang kaaway niya. Nag-inundong ko, pinaakoy drink sa una sa Los Amigos. Kana galing na nagsakit dito nga kana galing na bubag-bubag ang iyang nabung, nabuwas pala bubag-bubag. Pagkanon, mga 20 plus pang edad. Nagkaroon kayo, mga kauban dito, mga kauban sa Bible study, may na nag-apit sa mga Bible study, yung sa pastor na, dito ilan ay nanay Doreen, kato si nanay Doreen kung natigulang, apit mo sa Bible study. Pero na-audio siya, dapat ito, pastor, bang nabong, nagkaroon na sa paan, napigit sa pastor ba? O, hindi na kabang dili ang problema na pastor, dili pa. Problema pastor kay dili pa kadumog. Ang ilang communication sulat, anak ba? Yan kami pasok pinita mo ang dito, ang dito. Ikaw istorya ko, nagkali mo po, asunti sa, katong isunti sa kuanga, hindi ka manan ni bungol. Nagsige naman po istorya sa isang taglingkod, kumusta man ka, Brad? Ako si Pastor Jun, hindi ko hindi mo nampo ko mo. I-invite ko, praise mo ha, naglingkod ko sa kakakilit. Sa talaga ang nag-istorya ko, hala! Nungay ko ito, yung puno sa Ginoo. Dawakan mo ko, Brad, sa Jesus Christ, doon sa inyo na sa Christ karon. Nagnoon nga! Gusto mo ito ikot mo kagalingon? Kasi na kung pamutana, ikaw po itong mga kaumanan dito, mga pastor. Bumul ka na siya. Ha? Nakutama na ito, bumul! At hindi ko na anak. Saan ko na ito? Bumul na din. Bumul. Ang pinay mo, ang Holy Spirit, galit na din sa tuwa ba? Galit ang Holy Spirit. Kasi hindi sa Holy Spirit sa kuhan. Tusok ko na po ang iyang kanungan sa kuhan ng katudlo. I-review. Basta lagi ba? Paulang gihim na po. Kaya nakita mo rin mo sa inyo muna muna. Ano na po kayong durungga mo? Jesus name. Hindi nga Espiritu bawas. Kanan niya Jesus na nasa likod. Kapag humana ko ang po, ibalik-balik ka na po siya. Lagi mo rin. Istorya mo muna yung nananay doon dito, katunaan dito. Naku, balik ko sa iya, ha? Hindi naman po nga. Ito po mga kauban. Pastor, Gaspar, kawal. Wala na kasama ko ng pastor. Kaya Gaspar na kasama. Kaya akal na siya. Brad ako. Kadumog ka sa buwan? Oh. Tinoon ka, kadumog ka sa buwan? Oh. Ilang dito na, sumuran mo ko. Pag-ingon ako sa dawa, tumalik ko si Kristo may mura. Oo. Gusto mo rin ko minusay mo sa? Oo. Nakadumog. Di ay to my spirit of infirmities, hindi mo siyang buhol. Hindi na. Hindi na siya kaya sa doktor. Gakong sa Diyos na nasa maoy itawa ko, hindi mga tawahan ang kinaan o deliverance. Deliverance. Mauni na kinahangan o deliverance. So, kini ka mo nga sakit, naghihatag sa yawa, dili siya makamatay. O sa purpose, long suffering. Awa na pinag-aaway. Gihatag niya, dili siya aron mamatay. Pero anto sila kamatayon kung dili siya ma-deliver kinahanglan sa gapong sa Ginoo. O ni siya. So, yung sa diri, na example sa okay. So, muna na siya ang sakaway, pero, no, dili punta ng sakit, inflicted sa sayawan. Dili tanan. So, kung iyaman sa sakaway ni, dili tanan infected sa sakaway. Dunay sakit tungod kay konsekwensya sa fallen world. Kining atong kalibutan. Itawag siya mo, some is due to the natural state of the fallen world. Kaya kuyutan ng kalibutan, nag-isay mga sakit, natural din ba siya? May be part of God's will. Halaw ka din ha? Tanawaran ko na? Saan ka kumpan? Tanawaran ko na? Ang uban, infected siya sa kaaway. Ang uban, dili tanan infected siya sa yawa. Ang uban is tungod sa consequence of foreign word. Consequence sa foreign word. Ikaduha, part of God's will. Alam ko? Ikatulo,
Parts of God's will. Ikatulo, ikatulo na ito, primero is inflicted siya sa kaaway. Inflicted siya sa kaaway. Then, consequence sa kalibutan. Kung kita mo kasi sala, party siya. Then, ikatulo, part siya sa God's will. Example, ang nahitabo sa Matthew 17:14 to 21, Matthew 17:14 to 21, mauni ang case sa usa ka bata nga nagasisure. Ito gasisure na bata gani. Kung sa to ang tinulungan karon is kabula-bula ang baba, babuy-buy. Epilepsy, no? Yabot ang panahon na ito, mata na ito, ika sa pagkagamay, hantod, tigulang na sa hangtog na nadagto siya ito. Gidala siya nato sa mga disciples, wala maayon sa mga disciples. Gidala siya nato kay Jesus Christ, ihon ang amahan, magtutudlo, kaluyin ni, gidala na pali nga to sa ibang mga disipulo, pero wala maayon. Kaluyin ni, kung pasabot, kanto mga galinang ipangsulat na rin, depende na kahinunduman nato ang fallen angel or ang mga power of darkness doon na sa mga ranking. Dunay rank. Ang angel sa Ginoo doon na rank. Ang pinakadulo sa throne sa Ginoo is unang seraphim. Ang ikaduha is ang cherubim. Ang ikatulog, throne. Kini mga angel nga naghatod dito sa kalibutan, nga naghatag og message, mensahe, katong panahon ni Elias, nga nagpalibot ang Elias para dili mahitagpan sa kaaway si Elias, nagkabayo nga nagkarwahe nga nagasika, mao ti pinakalawas in rank. Kini nga mga angel nga naa sa taas nga rank, mauna to ang ilang trabaho sa ilang tibuok nga kinabuhi, nag-worship lang sila ngadto sa Ginoo. So karon, ang umat adto mao to ang nahulog nga nakauban ni Satanas. Naay seraphim, naay cherubim, naay throne, so uban pa mga 9 angels part na nagsiyang sa ko. Kung doon ay highest ang rank na nadala dito, mao ay most powerful sila. Mao ay mga uban na bisag unsaon, lisod, cast out, ano man, tawhanan na siya na demonyo. Na hinungdong ko sa una dito sa kilanang kaneta doon na young people na hindi mag-possess. Kanya karoon niabot na ang pastor di sa one-way outreach dito sa Cathedral of Praise dito sa Mayobas. Sabi niyo, ako ang simbahan na one-way Cathedral. Niabot na itong pastor ng Reneta dito sa ako. Imot itong pastor ng Reneta na doon sa kailang Reneta. Dili makaya. Why? Magdemon. Isu! Abot na itong misinari na hindi kabalo mabilisaya. Si istorya ang manubog ito. Kaya manubog mo itong mayang people. Fluent yan. Grabe ka fluent. Istorya manubog itong mayang people. Dito. Sa akin o, dito sa kabalo mag-in-English. In-English yun. Awa, yung basta na pangsikaran ng iba. Grabe ito ang kakaimong ikaw. Pangsikaran. Kunya uli ka. Di ba kaya na itong pasok mo na ito? Why na kayo mo na? Kung isa dito, yabot itong isang adlaw, isa na gabi, na pagkaugma. Nakaroon, hindi mo ko pastor na ito. George, yung isang nata. Ay, hindi tawagin eh. Inaaya na naman. Ako hadlok ko. Nang, hindi. Hey! Mako, lisod pag kayo na ko eh. Hadlok ko. George, asap. Ako po dito sa mga pastor dito. Pastor na ako kamangin. Nakita na mo sa kuwan. Ngayon, kinangan dito. Kapante nga na. Hindi pa ba kalaw? Rajus, kung kayo na may trabaho dito. Ay mga bata. Ikaw na lang dito. Sunod lang ko. Basta lagi. Ikulig ko sa balay. Naamong dito gamay-gamay na akong nagkarang-gitang-gitang ni Hana. Dihulig-huligaw na ako na sa unat. Dito ko na luhod sa Ginoo. Hilak ko sa luhod ko dito. Lord, hindi na ko rin kaya. Patuon ko dito, makigubat, hindi na ko rin kaya. Grabe na kung ikaw palo ko, mamumumu. Ay, pinakalabi taong, kung wika rin mo, sunod na. Grabe na, pray, Lord, please. Mga tuko dito, Ginoo, pero ikaw ang power sa kuha. Mula ka ko.
Mula ka, pero ka mo mo. Pagkabuta ko dito, abin mo, nabito dito sa kilid. Pero kanawa ka sa Ginoo ha. Kanang ibang ang otoridad o kahog sa Diyos pa, may galong ginagaway, bisang usat sila. Kaya nagsulti sila ng why? Di kaya. Pagkabuta ko, di pa kaila sa kuang, di makalito ko God, di makalito ko God, Jesus, di kasulti ko Jesus mismo. Ito na ang pagkasala. Ito ang pagkasulti na Christian na dito, nagkaroon ko na ito, ipit ang yan. Ako naman ito, kasi pagkasan ako mag-umang ka sa uwas. Hadlok na sila. Ako ay isa nito na ako'y mayaw na po na, sa putahan, natataw sa kuang. Ang di mo, gulit na naman ka mo, anak, kaya naman ito sa tamang adto mo, ito nagpaabot, huwag mo giniabot. Abinin mo, ang gahon sa Ginoo, basta gusto niya kong sipaon, ang ilaga mo na, baka ang kilang buwan-uban, di kampo sa pelina. Ang kamot, gusto niya kong anaon, ang kamot, tagananar ko, magdungan, kasi kusog. Gubula ang babat, ang patindagan ng laway, imo itong bayaw na ko. Batay, ibuga niya na. Gibuga man na siya. Pagbuga na, ang laway lang ni gawas, kaya ang hangin ni gawas. Anak ba? Akba sa laway doy, oh. So, dunay lisod, tungod kay duna sa ranking. Dili sa yon. Pero walay lisod kung empowered ka sa Holy Spirit sa Ginoo. Powerful ang Diyos. Sa sato pa dahil, kanang nga mga utang nga, hindi ka makaingon nga, si pastor lang, kaya siya, gamana na siya, no? Kaya sa mga konsepto sa tao, wala man si pastor lang, Diyos, si pastor lang, ginara, no? Tanan ng mga anak, si Ginoo, powerful. Tungkol sa Espiritu Santo, ang Holy Spirit na sa itong heart. Nag-empower niya sa tuwa. Kini ang sikreto kung anong mahimo na itong ma-overcome na sa banaan na Espiritu Santo sa Diyos. O imong pagtanawon sa story sa Old Testament, doon na para sa gawas na doon na pa yung mga angels sa Ginoo. Di ba? Doon ang angel sa Ginoo. So, imo niya na, imo sa dili. Infected, konsikwenta sa kalibutan, part sa God's will. Ano ka? Paano ang God's will? Paano ang God's will? Dito sa batal mo na kanina, gidala kay Jesus Christ, maayo, kung ikaw to, ikaw si Jesus Christ sa tigulang, sa iyang amahan. Magtutudlo, tabagin ko sa ako ang pagkulang sa pagtuo. Dapat kung kita sa Ginoo, ka lang itong, di kita mapakaroon ingon ba? Kung weak ka, yan, di ka tulong weak, di ko sa mga tubangan na kami ko. Di ka lang itong kung limon nga, ay, di kong kayo, no. Kay, ang answer sa prayer o power sa iyong depende sa iyong faith sa Yahang. Mahimo kung ikaw totoo. Ginoo, matutudlo, tabangin mo sa kakulang sa mong pagtuo. Di-rebuke ni Jesus, ang Espiritu nga nasa bata, naayo siya. Di-rebuke, dihan-dihan ay naayo ang bata. Ikaduha, kato infect siya no, yawa ang nag-initiate. Diri kang Job, matalo na tao si Job. Kasi buwan sa kaway sa Yahang. Ha? I-accuse. Sa tubangan sa Ginoo. Accuser. Usa sa karakter sa yawang is accuser ang yawang. Wala ihimo madautan, pero imo i-accuse ka nagbuhat ka dautan. Accuser ang yawang. I-accuse niya si Job sa tubangan sa Ginoo. Panalitan mo mo lang, Ginoo. Imo na gihatagan ng inanang mga bahante. Wala na mga bahante na kung iba, iya katalikdan. Tunglohon ka niya siya ginabuhi. Pero ang for knowledge sa Ginoo, yung for knowledge pa, no? Alam sa Ginoo, wala limit. Ang yawa, kung doon ay for knowledge o presente ang Ginoo, or knowing God ang Ginoo, wala na sa yawa. Wala na. Kaya kung doon na pa or knowing God, or knowing or for knowledge ang kaaway, hindi kita pwede i-test si Job, ikawalo sa si Job, hindi niya kaya. So, i-test ang faith ni Job. I-allow po sa Ginoo. I-allow. So, hindi siya pwedeng mudagan dito kung walang otoridad na sige. Ayan ang lahat niya kinabuhi. Under siya sa God's authority. Ikatulo, nga infection ng mahitabo,
nga mahimo sa God's will. Tanaw na to ang life ni kinibigan. Okay. Kasi nakita ni David. Kasi nakita ni David. So si David, gumano si David, mahadlong din siya sa Ginoo si David, no? Tao siya, nagulog siya kasing-kasing sa Ginoo. Kung saan kayo ni David nga? Siya nakita ninyo. Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Paano nag-work ang will sa Ginoo diha? Paano siya nag-work? O, na-affliction si David diha. Paano na natugtan sa Ginoo nga mahitabo na kang David? Ano ka? First, ang life ni David is, gusto mo liha, I went astray. I went astray. Kung mo kang I went astray, ako sa David niya. Nasanaan siya. Posible ang kinabuhi ni David, hindi na siya makapahimukot sa Ginoo. Backslide siya, Dre. Ha? Backslider siya, Dre. Ang life ni David, di na makapahimukot sa Ginoo ba? Kaya di na siya makapahimuot sa Ginoo. Of course, ang Ginoo, hindi na malipay sa lahat. Di ba? Sama na naman, gustuhan ba? Sa taas ng panahon, grabe na ito mapangalakat sa Ginoo. Hala, grabe na ito. Sa Ginoo niya, niabot ang panahon, niabot ang time, nahimo sa backslider. Mura ba nahimo siya? Badlungon. Di ba kaulawan naman siya ang Ginoo? Nahimo sa badlungon. Unsay nahitabo karon kay nahimo na siya badlungon. Sa verse. Unsay nahitabo siya ha? I was affected both pasabot naa ang discipline. Hala ka diha, no? Naa na disiplina, discipline. Ginawa kita graduation. Gunalan ka. Gigawin na si David. So, sa diha nga naanay, discipline. Kabalo pa mo kung sinatabo sa kang David? Sa pantong sa Ginoo sa yaha? Pero di sakitan ang affliction ni David. Mga anak niya nag-ino na niya eh. Nagpinagsanay, direct sa magulang, sa igsuon nga lalaki, ang iyang igsuon nga babae, kaya nagkakaroon ng asawa sa King David. Nagkakaroon siya asawa ba? So nagbubot ang iyang pamilya. Iabot ang panahon, nga si Absalom, bibubot ang iyang amahan, kay Patsun, kay Kuhaw ng Gindan. Sobra katumak sa iyang mga military na kuha ni Absalom. Ang advice ni King David, nakalag ang Absalom. Wala itong time na si David, ni ato ng mga bukid, ato mga langog, nagahilak siya samtang nagalakaw, apin ang mga advice ng mga tigulang, nagapalapan na si David, nagalakaw, nagahilak. Na naman, dili niya mahimong patyon niya ang iyang anak, o nag-advise niya ang iyang pinagkataas sa iyang mga military. Kung makita niyo ang bata, ayaw niyo sa patya. Sakit to! Okay, person! Pagkatabuan na, ingon siya, before I was afflicted, I went astray. Before I was afflicted, wala pa siya afflicted, ingon siya, nasaan ka to? But now, I obey your word. Kuman, yun ay may tawag, chastisement. Didisiplina siya sa Ginoo. No? So, mahulog siya, oh. God's will. I-permit sa Ginoo for a purpose. Nado sa Kristo manon. So, naagi mahitabo, i-permit for a purpose. Kaya para makamgo ang anak sa Ginoo. Okay, sunod. Sa Hebrews 12 verse number 6. Ano ha? Ano na sa Hebrews 12 verse number 6? Kaya ang Ginoo nagapantun kaniya nga iyang higugma. Busilbi na Ginoo. Katong inflection, katong
Mga agony, pag-ato si King David, of course, gitugtan niya ang kaaway. Tutangin ang problema ang kini nga mao nga tao. Tungkol ba tugtan? Wala siya. Ang mahina kang joke kay ang faith. Ang King David is para ma-remind, para makahinugtog. Tungkol niya ba? Sige, ialaw na ko. No? Permissive. Yes, ialaw na ko. Kaya wala ko purpose, nakakuya kami siya. So, Kristohano, di siya dapat nga nakapante. Kristo ikaw, kinubisa pagpagkasala ako, lumas na dito ako. Maupay na kasalaran dito mga Kristohano. Wala ko problema. Lumas na dito ako, sa mapagpagkasala ko. Tinuod, ang kaluwasan dito, kinamagaw sa yawa. Give na hatag. Ang kaluwasan na ito, hatag ka sa Ginoo. Pero ang kuyaw niya, kining disiplina, chastisement na siya. So, yung sa diri, dalawa ha? Ang pagpantod sa Ginoo, ingon siya, ginaantos, alang sa mga pagpantod kaninyo, ginapaantos ka mo, karon. Dili siya damit, no? Ang disiplina, di damit. Ginapaantos ka mo karon, mauna ang kuan, no? Kunya, ang Diyos nagatagad kaninyo, imong mga anak, nga nang disiplina ta, tungod kay itagad kasi yung mga anak ta sa Diyos. Therefore, ano mo hinunan? Ang pinaka-reason yun diha, anak ta sa Ginoo. Kinahanglan nga ako ang kinabuhi mahisubay sa kauduton sa tuwang amahan. Marabang anak nato, na gusto nato nga matarong niya kinabuhi, tungod kay anak ng Junado na siya. Nagadala sa itong apelido. Makita, nagadala sa ngalan sa Ginoo. Nagadala sa atong Ginoo, sa ngalan sa atong Ginoo Yeso Cristo. Okay? For this reason, ingon siya, we must fortify our daily life. Fortify. For this reason, ingon siya, we must fortify. Buot pasabot, lipunon. Nato ang atong kinabuhi adlaw-adlaw. Tungod ani, ganina sa buhat sa kaaway, itong mga ginahatag niya. Mauna ang inungdan, dapat ang Kristohano mabinantayon. Nagpuyod na sa kalimutan na ang mga espiritu sa kaaway. Direkta sa akong ta. Di sa kalimutan. Kaya katong 18 years, nagipaan to si Satanas, kasama to, dito and deliver, magtotoo to. Naabot sa synagogue. Every time, naabot sa synagogue, buot masabot, part siya sa member sa synagogue. Madlukon to siya sa Ginoo. So, alam ko yun nga, madlukon ito ko sa Ginoo. Okay rin kayo madlukon. No! Maunay, kinahanggan nato kanunay ang gahom sa Diyos, mag-alirong sa tuwa. Kaya ang kaaway, nakita ka na, mauwa na pinig sa entrance? Entrance. Or door. Kini naman ginapakita. Di siya makasunod diha. Pero nakapaabot siyang entrance, open, o door, open. Yan siyang sunod. So, ang sa dihang week. Ang Kristohanan. Diha. No? Subiyaw tayo. Pero kini na tanan nga sa baba. Kung kinahanglan tong ikono ang ato ang kaugalingon, ikono nato dasigo nato atong kaugalingon, duol ta kanunay sa Ginoo. Kanunay tungod kay ang kaaway nagapadayon sa siyang misyon. Ano man, ang yawa ay doon sa katawagan, the devil has angels, fallen angels, nasa anghel. Yun ay kaugaling mong buhato na. The devil has angels, servant, carrying of his work. Nagadala tayo siya sa iyang trabaho, ginadalaan ng mga anghel. No? Sa iyang mga work. Unang Kristohanon, tayo, ano na yung dugo sa Ginoo, dugo di ka nanay sa Ginoo, kaya kabalo kita, una-una, gamana na natong Diyos kaysa kaaway. Created being na ito ng kaaway. No? Kanya ko pa sa last, wala din ka na mag-iwas niya ng moment. Napay niya sa akin. Okay, sa last case, yung sa dini,
ang tanan nga kini siya, no? Kini under saya ang mga fallen angels, mao ni ang mga ginatawag karon mga forces of darkness, wicked spirit, demon, evil. Ang ilang final destiny, distinct na sila. Bago pa, na-prepare na in Matthew 25, verse number 41. Dalawa. Mo nilang destiny. Kabalo na sila, anak. Then he will say to those in his left, kanang those in his left, he will say to those in his left, tao na. Tao. Katunasan left tao nga maoy kadisip sa yawa. Nga wala na sila muduol sa Ginoo. Depart from me. How? Tubangan. And, ingon sa dinhi, you are cursed unto the eternal fire prepared for, mo na to. Katong eternal fire, dili to para sa tao. Pero kay ang tao nagpalayo sa Ginoo, isunod sa kalibutan, ingon siya, hawak mo, dito mo sa kalayo, nag-iandam para sa given and sa iyahang mga anghel. Sila lang to. Pwede mo lang abot sila tungkol kay wala na sa sunod sa Ginoo. No? Ang ilang destiny is eternal fire. Hindi sila, ang ilang destiny is eternal fire. Maura din ang ilahan. Kabalo na sila anak sa sabado. Kabalo na sila anak. Kaya sa next lesson po nato ani sa usa na during sa katong bitawng tao nga giyawaan nga legion, kabalo gid siya mo nagpakaluoy sa kay Jesus Christ. Ayaw may pagsakitan. Ayaw may dala dito sa abis. Ang abis meaning kinahinadman. Abis, kinailaluman. Ayaw may dala. Hangyo mi, ampo mi, kasunod kami sa mga baboy. Grabe pakinuod nila eh. Medyo tutok, banon pati naghanap. Ampo mi, sunod kami sa mga baboy. Ayaw may dala dito sa abis o sa kinahinadman. Ayaw, hangyo mi. May kabalo sila. Nga naghangin kabalo sila. Hindi ang ilahan. Ay, destiny. Uman sa judgment sa Ginoo. Okay? Dili na ito mahuman. Naapay mga pipila din eh. Siguro next meeting siya kung matapos na ito. Okay. Internet question. Or may kalugan. Sige. Na may question, kalugan. Eh, kuya, tulasan ka mo. Na may question? Kuya, tulasan. Kuya, kuya. Sige. Wala may mga kalugang mga experiences. Okay, sige sir. Yes. Oh. Hanggang karoon na kahit tabog na. Hanggang karoon na kahit tabog na siya. Oh. Dos. Yes. Oh. Okay, nalini siya no. Ang question ni Tony, ingon siya, dahil mga nabumuksok ba, may isa ng mata, may muksok mo ay ulo, deform ang nahong, lukay ba no? Nga na mga problema inform sa bata, hindi ka pas kapawas. Gusto mo na sa inyo ha? Ha? Okay, naadit ko ganina, pero meron affected siya sa kaway. Kaliwa, sa mga kaway gani, part siya sa consequences sa, sa kalimutan. Sa foreign word, no? Part siya. Ikatulo is, abot sa dito, dahil part sa attachment dito kay tungkol sa Ginoo. So, kung dito ka sa foreign word, ano na reason kung anong deform ang bata, doon kay bata. Tama to sulti ni,
Di malibig na yung mga inahan sa ito, abot lang mga anak, hindi pa lang abot yun. Inom ko lang tamban, no, mga pills, ang bata ikaw sa sulod. So, part of the fallen word, consequences siya. No, consequences siya, part of the fallen word. Usahay na sa genes. Kining genes, ato nito, naisakit bisang pag walay problema ang ginikanan, diatiman sa mga ginikanan, pero sa ngalan nga, genetic daw, genetic, no, genetic, pasabot, may mga genetic, mabuta sa first, generation, second, generation, third, generation, di ba magawas na siya? Fourth generation. Ha? Kung i-base mo na sa biblical yun, no, kung isip ka, nakalimot akong verse, kung ibasa rin ako dito, at sa Exodus, nakalimot ako ato, sa mga sala, sa mga parent, kaya ang kaniadto ang mga ginikanan, mga dunay mga sala, idolatry, o sa mga sala, anong bitang kasilagan o gikagugutan sa Ginoo, ng mga nagpadayon sila anak ba? O sa isulti, tungkol sa sala sa mga ginikanan, parent, ang tungkol dito ba no? Basa na to. Tungkol sa sala sa mga parent, ang kaligutgot sa Ginoo, kaligutgot ha, ang kaligutgot sa Ginoo, nag-aabot sila ng first, second, third, and fourth generation. Ang kaligutgot. So karon, o saan na yun ang makaputol anak? Pwede na siya putol, i-curse man eh. Hindi na mag-curse, magputol lang na siya through repentance. Mauli siya ang pagdukol sa Ginoo, i-cancel, makancel. Kinahanglan din siya of deliverance. I-cast out, kinatungod kay dunay espiritu niya, nag-isakyan niya, kanto kapungkot sa Ginoo. Muapot kina siya. Mugawas pa sa mga sumusunod na mga bata. So, tungkol siya. Makuha na siya, makancel through repentance. Usahay na yung mga salat diha, salat sa dinikanan, mugawas ilang mga anak di hapon. Unya, ang ilang gihimo, mugawas na po sa next ng mga anak. I-trace up nato, i-trace up yung mga istorya, ingani ang ilang gawas pa. Mura ba siya ka bitaw nagkatay-katay, doon ang espiritu ba nga pakatay. So, kinahanglan siya, mawala na ito repentance. Kung sila magkailan na sa Ginoo, i-deliver din siya, cast out din na siya. Cast out din na siya ng kuhan. Okay, naman? Okay, kasi wala na. So, next meeting na ito, i-identify na ito karon. By next meeting, ang paagi sa demon possession, ano na yung wild, kung basta ko wild, na nabitang makuyawan ka. O na itong experience na mo dito sa kuhan sa unang at isugang kayo mong kuhan ka nabitang ang tao ba? Perting puso, isog, anak ba? Na ay demon possession, kapag possession tao is kuhan siya. Mura ba ka lang active kayo? Hindi mo siya. Sabi kayo sa pagkimo. Tinulungan ko, dili lang siya ang anak. Dunay, di mo posesyon is passive siya. Hindi ka makahala. Hindi sa awa. Hindi ka makahala. So, mga kasi doon na sa mga verses tuloy nga compare na tuloy sa day para ma-identify na ito, hindi siya na mabutang. Kaya kung yung kakaaway, no? Grabe ang strategi sa kaaway. Dunay sa bakayo na hito. Pero ang toyo is i-possess, i-control niya ang mind. Isang dali inuhang. I-control niya ang mind, i-control niya ang words, i-control niya ang action. Mauni ang mahimo. Control niya ang mind, control niya ang words, wisdom is for niya, control niya ang action. Yung mga possession, sige na kaya siya din ako nag-identify. Okay? So, ako tayo, kung ko na June, kaya nato kaya sa day, makapi po tayo, no?